Yon, magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung lingkod Ron Din News TV. Itong balita ngayon, viral, trending, at usap-usapan sa mundo ng social media. BP Sara nakakipagkita kay dating Vice President Leni Robredo. Ano ko po, maraming nagugulat sa balitang ito. Baka naman mayroon ng mga kabado dyan. Yung kampo dyan ni ni Tambaloslos, yung kampo nila President Bongbong Marcos. Baka nagulat kayo, baka nagtaka kayo, bakit nakipagkita si Vice President Sara Duterte sa dating Vice President na si Leni Robredo. May kaugnayan kaya ito, mga kababayan, sa darating na presidential election ngayong 2020. Hindi natin alam kasi nga ayon sa spokesperson nitong si dating Vice President Leni Robredo, puro lang daw kumustahan, usap-usapan tungkol sa kanilang pamilya. Yun lang daw yung pinag-usapan ng dalawa. Baka meron pang iba. Hindi natin alam basta abangan natin kung ano ba ang susunod na mangyayari. Masundan pa ba itong pagkikita ng dalawa na ito? Mayroon pa bang ibang pag-uusapan itong si Vice President Sara Duterte at dating Vice President na si Leni Robredo? Abangan natin, mga kababayan. Excited ito Baka yung dating magkatunggali ay ngayon ay magkakampi. Sa politika talaga, wala naman talagang forever. Gano'n naman talaga sa politika. Dati mong katunggali, magiging kakampi mo. Lalong-lalo na dyan sa Kongreso. Grabe, daming balimbing dyan. Mga buhayang mga congressman, walang mga paninindigan yung mga yan. Yun wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Nakipagkita si Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga. Alamin natin yung purpose ng pagkikita nila. Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Attorney Barry Gutierrez, ang dating spokesperson ni Robredo. Magandang gabi po, Attorney Gutierrez. Magandang gabi, Ma'am Pinky. Magandang gabi, Ma'am Gorina. Alright, thank you for your time, Attorney. Bakit po nagkita sina VP Sara at dating Vice President Leni Robredo? Purely personal. Nagkataon kasi ngayon, Peña Francia sa Naga. So, madami mga dumadaan ng mga bisita. At isa sa mga bisitang ito, si VP Sara Duterte. At siya ang nagpunta sa bahay mismo ni VP Leni para sila ay makapag-usap. So, yun. Kailan ho sila nag-usap na sila po ay magkikita, o kailan ho kaya sinabi ni VP Sara kay dating VP Leni na bibisitahin siya o pupuntahan sa kanyang bahay? Actually, nung tumawag kay VP Leni, papunta na sa bahay. So, nalaman lang ni VP Leni na pupunta sa bahay nila literally minutes bago dumaan at dumalaw. So, syempre, nung nagkita na sila doon, maayos naman na usapan, pleasant face. Gaano katagal po na natili si VP Sara doon sa bahay ni VP Leni, dating VP Leni? Sa aking pagkakaalam, mga slightly under an hour sila nag-usap pagkatapos na dumalaw ni VP Sara doon sa bahay ni VP Leni. Attorney Barry, when was the last time they saw each other prior to this one? Naku! I think prior pa to 2016, the 2016 elections. I don't recall a single time during the entire term ni VP Leni from 2016 to 2022 na personal silang nagkita. Maski nung transition, hindi nagpunta si VP Sara mismo, kaya ang nakausap lang namin ay yung kanyang team. So I think this will be the first time since 2016, 2015. Opo. So, kakaiba ho ito. Would you say na kakaiba itong pagkikita nila? Well, hindi naman katakataka in the context na nandun siya during yung time ng Peña Francia. Kasi normal naman na pag may dumadalaw na mga bisita sa panahong yan, usually, nagpapaabot kay VP Leni na kung pwedeng dumalaw. At siya naman, lagi namang ganon. So, madaming mga nasa politika, madaming mga miyembro ng gobyerno na kapag nasa Naga sila sa panahon na yan, ay talagang nakikipagkita sa kanya. So ako, tingin ko yun yung context na dapat nating tingnan itong nangyaring ito. Pero hindi ho sila kasi, hindi naman sila magkapartido. So, you wouldn't even say it's unusual. I guess,
siguro yung, hindi ba it's a surprise para po sa inyo, Attorney Barry? Well, definitely para sa akin, surprise na si VP Sara ang nag-initiate ng pakikipagkita. Although tinitingnan ko na lang na in the context nga ng nangyayari naman yan, dito nga sa konteksto nung festival, na may mga iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang panig na nagpupunta doon, and many of them dumadalaw naman kay VP Lenny. So ako, pero yun nga po yun Attorney Barry. Yung dalaw, yung biglaan, siguro siguro yun lang talaga yun. Sorry to belabor the point, but nagpunta ho ba si VP Sara dyan during the previous Peña Francia? Yun, tanong. Hindi ko alam kung last year she was there. Hindi ko masasagot. So we don't know that. We don't know that. And ang alam po natin is in the past years, if VP Sara ay pumunta po sa Naga sa Peña Francia, ay hindi po siya bumisita kay dating VP Leni Robredo. Ano po? Tama, siguro. Kasi ngayon ko lang nabalitaan na nagkita sila since 2015, 2016. Opo. Tama. Opo. So, ano po kanilang, siguro ito, did the former Vice President tell you, ano po yung naging text ho ba o tumawag ho ba si VP Sara kay dating VP Leni? Ang pagkakaintindi ko, ang kumontak sa kanya, isang mutual acquaintance nila. At nagsabi nga na dadaan sana si VP Sara sa kanya and they were already on the way. So, yun. Are you at liberty to tell us who the mutual friend is? Well, unfortunately, hindi ko maalala anong pangalan. Pero, kung gusto nyo malaman, I'm sure pwede namin ilabas at some point. Pero right now, the name escapes me. So, hindi nyo po maalala? Opo. Attorney Barry, ano po ang kanilang napag-usapan? Sa kwento sa akin ni VP Leni, it was purely personal. Kwentuhan tungkol sa pamilya, kumustahan. Yun, parang the typical pleasant traits na exchange ng isang taong dumalaw sa bahay mo during the festival. Walang napag-usapan tungkol sa any political political issue. Mas ang usapan talaga yung personal. So, would you say that si VP Leni, si dating Vice President Leni Robredo, was very open to seeing her? Or kailangan ho ba itong common friend na sinasabi ninyo ay was pushing the envelope na magkita sila? Kumbaga, pinilit ho ba siya? O talagang the former Vice President was very open to seeing the current Vice President? Well, yung conversation was basically, papunta na kami dyan sa bahay mo. So, si VP Leni naman has been very, very hospitable sa lahat ng mga dumadalaw at nagte-take ng oras para dumalaw sa kanya sa Naga. So obviously, nung sinabihan siya na papunta na sa kanilang bahay, talaga namang winelcome niya. Gano'n naman talaga So wala pong, siguro, maganda pong malaman, wala pong pilitan na nangyari? Well, I don't think naman nagkaroon ng pilitan, di ba? Pero obviously, at that point, kung sabihan ka na papunta na kami sa bahay mo, ano pa ang option ni VP Leni? Alam ka naman sabihin niyang, huwag kayong tumuloy, di ba? So, nung nalaman niya na papunta na sa kanyang bahay, di naganda na siya para i-welcome na. At nagkaroon naman sila ng maayos na usapan pagkatapos no. Frankly, sir, nagdalawang isip ho ba si dating Vice President? Well, I wouldn't know, di ba? I'm sure aware siya nung context, nung yung current political context at anong maaaring lumabas doon. Pero at the same time, tingin ko, si VP Leni more than anything else ay isang tao na who takes her responsibility of being a good host seriously. Lalo na during yung festival na madaming dumadalaw. So, sa tingin ko, kung ano man ang kanyang mga naiisip na posibleng maging implikasyon nito, nag-take yun ng backseat dun sa pangangailangan na maging hospitable. Diba? Kung ikaw ay merong bisita, lalo na kung yung bisita na yun ay Vice Presidente ng Pilipinas. Opo. Yung tanong ko po sa inyo kanina, meron ho kasing ulat sa Politico.com na umano, tumanggi daw si dating VP Robredo, pero nagpilit daw si VP Sara?
Balitang ano naman yan? Hindi ko alam kung ano yung nangyari before. Ang alam ko lang ay yung actual meeting mismo and how it was arranged. At yun nga, gaya ng sinabi ko, nung she was informed about the meeting na nangyari, papunta na sa kanilang bahay. So, hindi ko alam kung ano pa ang mga nangyari before, kung meron ng ganyan. And after the meeting, Attorney Barry, how would the former Vice President describe the meeting? Well, nung una kami nagkausap, medyo nagulat siya, obviously. But at the same time, sabi naman siya, wala naman kami napag-usapan, di ba? Puro mga pleasant breeze lang, update sa pamilya, etc. So, yun. Ako, tingin ko, he really took it as nothing more than being a gracious host sa isang tao na dumalaw, lalo na sa panahon nga ng piyesta. And because you were the former spokesperson, kayo ho pa bang spokesperson ngayon, sir? Well, wala nang spokesperson si Pipi Leni ngayon, hindi naman sa Vice President, di ba? Hindi, oo nga po, pero tatakbo ho siya, hindi ba? I guess I just wanted to ask you, if this had come up, no, at kayo po yung official spokesperson, would you have encouraged this? Well, sa akin, at that point, kung nando na mismo, di ba? Tapos sinasabi na pupunta sa iyo, I don't think she had a choice, di ba? At that stage. Dahil sabi ko kanina, di ba? More than anything else, beyond any considerations of ano yung magiging spekulasyon, then obviously, conscious naman kami doon. Sa dulo, kailangan niyang maging magandang host, di ba? Tingin ko, yun yung nag-prevail. Okay. And, yeah. Attorney, isa na lang po, napag-usapan Sure. mo ba ang politika kahit na po pahapyaw? Sa kwento niya sa akin, wala silang pinag-usapan tungkol sa politika. Ngayon, hindi ko alam kung ang ibig sabihin nun, absolutely walang pinag-usapan o kumbaga in passing lang na pag-usapan. Pero ang sabi niya, ang pinag-usapan nila mas personal, di ba? Hindi sila nag-discuss tungkol sa any political plans or anything like that. So, ako, I will take that as what she said. Okay, maraming salamat po sa inyo at sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez, dating spokesperson ni former Vice President Leni Robredo. Yun ang itong si dating Vice President Leni Robredo. Ang pagkakaalam natin ay tatakbo ito sa darating na eleksyon ngayong 2025 bilang mayor dyan sa Naga. Kung hindi naman nila siguro napag-usapan ng personal itong tungkol sa politika, baka naman mag-uusap ito, magtatawagan ito dahil nga nagkikita na sila. Siguro naman nagkakaroon na sila ng kunting pagkaanuhan ng loob, pagtawag nito mga kababayan yung pagkakaibigan. Baka mayroon ng pagkakaibigan itong kunti, baka sa tagal-tagal ng panahon, matagal pa naman yung eleksyon yung presidential election 2028 pa. Baka mag-uusap pa itong mga ito, baka nga magka-developan mga kababayan at maging Vice President nga ulit itong si dating BP Leni at ang katandim nga niya itong si Vice President Sara Duterte. Kailan niyo ba alam umusga kung sa tingin niyo may kinalaman ba ang politika sa pagkikita nitong si Vice President Sara Duterte at itong si dating Vice President Leni Robredo na Vice President dati ng kanyang ama ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang gula, puro busy mga kababayan dating Vice President dati ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kababayan. Kayo na lang din yung bahalang umusga. Basta ang tingin ko mayroon ng mga kinakabahan, mayroon ng nagugulantang mga kababayan dahil nga sa pagkikita ng dalawa at pagkikita nitong si BP Sara kay dating Vice President Leni Robredo na talagang katunggali kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos. Dalawang beses na ito naglaban ang mga ito. Nung una natalo si Bongbong Marcos, pangalawa dahil nga kay Sara Duterte, tinalo niya na itong si BP Leni Robredo. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, talagang nakaka-excite ito mga kababayan nakakatuwa itong balita na ito. Pati ako, natutuwa ako sa balitang ito kahit nga dati ay magkatunggali ang mga ito, pero sa ngayon, ayan, nagkikita na sila. Yun, shout out kay Maura Sabot.
Shout out na rin kay Maria Leticia Bueno. Shout out kay Maximo Ramos. Shout out kay Ma'am Berje Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Ma'am Susan 786. Matagal na kasi yan. Noon pa, sabi niya, mabuhay BP Inday Sara Duterte for President. Basahin natin ha. President like. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Susan. Shout out na rin kay Conrado Idea. Shout out na rin kay Limor Labaris. At shout out kay Lods Rosalimalet, kay Idisa Borbi. At sa lahat na lang kay Armando Cabrera once again. This is Ronde TV mo, ingati lahat. God bless bawat isa.